matatag din ang pananalig ng mga negosyante sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Reaksyon ito ng mga lider negosyante sa muling pag-arangkada ng stock market index sa bansa. Kasabay pa nito ang paglakas ng piso kontra dolyar. Para sa buong detalye, may report si George Bandola. Sigurado ng pangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa ekonomistang si Dr. Victor Abula ng University of the Asia and the Pacific, pumalo sa 6.3% ang GDP growth ng bansa sa pagtatapos ng 2012 at siguradong papalo ito ng hanggang 7.5 sa 2013. Mas makakaranas ng mababang inflation rate ang mga mamimili mula sa 3.2 pababa ng 2.8% ang inflation ngayong taon. Ibig sabihin, mas malakas ang buying power ng piso sa mga produkto sa pamilihan. Kasi maabot ng 43. Di ba mas maganda para sa OFW, mas makakapag-gasta yung kanilang mga pamilya dito, makakapagbayad sila ng mga amortization sa kanilang mga housing loans. Ang piso ay tinatayang mananatili sa 41 to 42 kumpara sa isang dolyar. Lolobo pa ng hanggang $95 billion ang ating international reserves mula sa $84.5 billion. At ang stock market na tinatayang papalo na sa 6,800 index points sa 2013. But overall, sir, you're optimistic with our economy? Yes. Yun lang, sabi ko, ang inahangad ko yung sustainable, yung matutuloy natin yung mabilis na pagsikat na ekonomiya. Yun ang dapat nating asikasuhin dahil yun ang talagang magbababa ng kahirapan sa ating bansa. Ilan lamang internal threats ang nakikita ng mga ekonomistang magpapabagal sa economic growth. Ang mga ito ang posibleng mababang employment rate dahil sa malakas na piso, mababang tax collection, power shortage sa Mindanao at ang posibleng pagbagal ng real estate industry. Pero tiwala mga negosyante na magiging malakas ang partisipasyon ng gobyerno dahil ito sa mga tax measures at batas na naipasa bago matapos ang 2012. So, on account of these regulations, we anticipate certain corporates, especially the large ones, with certain large financial requirements to invigorate their activities in terms of tapping the bond market. Forecast pa ng mga negosyante, bababa ang presyo ng langis sa $93 per barrel. OFW remittances na tataas ng 4 to 5% sa kabila ng gulo sa Egypt, mabagal na ekonomiya ng Europa at Amerika. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.